Sana iniwan na lang ako ng mister ko at tuluyang ipinagpalit sa ibang babae. Ganito ba ang mindset mo ngayon? Naranasan mo na ba yung gustuhin mo mang mag-move on pero hirap na hirap ka? Sa kada pikit ng mata mo, naaalala mo ang kalokohan na ginawa niya. Sa kada pikit ng mata mo, nananalangin ka na sana bangungot lang ang lahat. Ating alamin ang kwento ni Elise ng Makati dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago mo na lang ako sa pangalang Elise ng Makati. Mama Colleen, sana iniwan na lang ako ng mister ko at tuluyang ipinagpalit sa ibang babae. Nang sa ganon, mas madali sa akin makamove on. Paulit-ulit ang panloloko sa 24 years naming pagsasama. Oh no! Paulit-ulit din ako nagpapatawad para sa pamilya. Pero nitong huli na pangyayari, hindi ko na kinaya ang pambababae niya. Kaya nagdesisyon na ako na iwan siya. Napakahirap na sa tuwing nahuhuli ko ang mister ko, palagi siyang magmamakaawa na ayusin ang pamilya namin. Nananakot na magpapakamatay siya at sasabihin hindi niya ako kayang mawala. Na para bang ako pa ngayon ang may kasalanan sa pagkasira ng aming pamilya. Kasi nasa akin ang bigat sa puso na baka may mangyari sa kanyang masama at totohanin ang pagpapakamatay niya. Sa totoo, Mama Colleen, ngayon ko nararamdaman na pagod at ubos na ako. Malaking tanong sa isipan ko pa kung mahal niya ba talaga ako dahil kailangan niya ako o kailangan niya ako dahil mahal niya ako. Walang may gusto, Mama Colleen, na sira ang pamilya. Sa tuwing paggising ko, umaasa ako na sana panaginip lang ang lahat. Na sana hindi nangyari yung panloloko. Na sana buo pa rin kami ngayon na bangungot lang to. Sa dami ng payo ng nakapaligid sa akin na huwag nang balikan at mas mahalin ang sarili ko, paano nga ba mahalin ang sarili, Mama Colleen? Ano po ba ang maipapayo nyo sa akin? Muli, ako si Elise ng Makati at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 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 Real talk. Real talk. Real talk. Elise! Una, congratulations. Kasi finally nagkaroon ka na ng lakas ng loob. Na hindi man ito pa yung todo, 'di ba? Hindi pa naman malamang, 'di ba? Pero at least sa loob ng 24 years, finally medyo nagigising ka na. Dok, gising na po siya. Imagine mo, 24 years mong kinaya. 24 years mong pinagtiisan. Darating ka pala talaga ka-winner, no? Sa punto na magigising ka, na mababago ka, na matatauhan ka, na enough is enough. So, congratulations! Ngayon, ano ba ang maipapayo ko sa iyo? Alam mo, totoo lang, paano ba mahalin ang sarili? Para sa iba kasi parang ang daling sabihin, pero para sa tulad mo na ganito ang pinagdadaanan, totoo na mahirap. Totoo na challenging. Lalo na we are talking about 24 years. So siguro, choose your happiness. Kung ano man ang magpapasaya sa'yo. Huwag ka munang makinig sa sinasabi ng iba. Diba, payo ng mga nakapaligid sa'yo na huwag mo nang balikan.
'Diba? So ano ba talaga yung isinisigaw ng puso mo? Huwag mong pakinggan yung sinasabi nila. Ano yung tingin mong mas magpapasaya sa'yo? Kumbaga, makinig ka sa bulong ng isipan mo, ng puso mo. Piliin mo kung saan ka masaya, saan mo nararamdaman na at peace ka, saan mo nararamdaman na meron ka ng finally peace of mind after 24 years. Kasi the only person na makakasagot lang din ito, ikaw. Kasi kaming mga mema-ers na talaga ang tawag. Kaming mga mema-ers, syempre ang mema namin, tama yan, hiwalayan mo na. Diba? Tama yan. Kasi imaginein mo, magpapakamatay pa, ikaw pa ang may cargo konsensya mo, diba? Tama yan. It's time para mahalin mo na ang sarili mo. Madali para sa amin eh. Kasi naririnig namin yung kwento mo at nararamdaman namin yung bigat na nararamdaman mo. What more kapag kami pa ang nasa sapatos mo? So it's only you kung paano. Diba? Paano mahalin ang sarili? Again, prioritize your happiness. Ano ba yung magpapasaya sa'yo? Isulat mo sa notebook? Isulat mo sa papel? Isulat mo sa cellphone o kung saan man yan? Ilista mo? Is it really worth it ba na balikan itong taong ito? Kung tingin mo paulit-ulit na lang, tama pa ba? Diba? So, yun lang yung mapapayo ko. Nakakaloka, no? May mga tao talaga na nanggi-guilt trip. Anong tawag dyan? Yung magpapakamatay ako pag iniwan mo ako, mananakot pa ang damuho. Hindi, yung totoong tao, sorry tabi-tabi po. Naniniwala lang ako, this is just my opinion. Ang taong magpapakamatay, hindi yan puro salita. Diba? Ang totoong nagpapakamatay, ginagawa. Although hindi natin to tinotolerate. Ayoko ng ganyan. Kinikilabutan ako. Pero, 'di ba, wag nating gamitin yang weapon na yan, yang salitang yan, para lang sakali magstay yung tao sa'yo. Kasi gusto mo ba, ito para na to sa gumagawa ng kalokohan at nagsasabi na magpapakamatay ako kapag ka iniwan mo ko. I want to tell you this. Gusto mo ba? Magi-stay lang yung tao sa'yo dahil takot siya na mamatay ka, na siya ang maging dahilan para mamatay ka? Gusto mo ba na magi-stay lang siya dahil naaawa siya sa'yo? Ayaw mo ba siyang bigyan pa ng ibang reasons na para magstay sa'yo? Diba pangit yun na magi-stay lang siya sa'yo dahil natatakot siya baka magpakamatay ka. Gusto mo ba ganun? So tama na yung panggaganyan ninyo, pangananakot ninyo. Huwag tayo masyadong selfish. Huwag tayo masyadong self-centered. Tayo na nga nakagawa ng kasalanan sa isang tao eh. Tapos yung bigat sa kanya pa rin. Grabe ka naman, napaka-selfish mo naman. Diba? Please, tama na. So again, back to Elise ng Makati. Whatever ang magpapasaya sa'yo, kung yung mga anak mo ang magpapasaya sa'yo, at yung mga anak mo na ang nagbibigay ng peace of mind sa'yo, piliin mo yung environment na para sa kanila, na deserve nila. And I will pray for your healing. Hindi siya madali. Roller coaster pa yung emotions na pagdadaanan mo. But I hope someday, gumising ka, gaya ng ipinapanalangin mo, na sana okay ka na. Ngayon masakit, ngayon nagdurugo pa, pero time will come, maiintindihan mo that things really happens for a reason. Mahirap intindihin ngayon kasi mabigat pa. Pero ako naniniwala ako na someday, magiging magaan lahat ng mabigat na nararamdaman mo ngayon. Itaas mo lang kay Lord. Again, we will pray for your healing.
At yan ka-winner ang storya natin dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Meron ka bang mema? I-comment mo na yan sa ibaba para mabasa ng letter sender natin kung ano nga ba ang mema mo sa kaniyang pinagdadaanan. Kung meron ka rin pinagdadaanan ka-winner, feel free na ipadala ang kwento mo. Pwede nating itago ang pagkatao mo. Again, i-message mo lang ako sa DJ Mama Colleen on FB. At syempre, huwag kalilimutan na mag-like, subscribe dito po sa aming YouTube channel for more storya sa programang Heart to Heart with Mama Colleen. Ikaw ay dadamayan hanggang ikaw ay labasan ng ngiti sa iyong mga labi. Istorya mo ang bida sa Heart to Heart with Mama Colleen. I-follow na kami sa aming mga social media accounts. Until next story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart Heart! What's your favorite radio station? Wind Radio.